Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello. Yan. Yan, V8, gumamit ng V8. Yes, gumagamit ako ng sound card para Iglesia ni Cristo kasi ako to. So, I don't have any explanation para maintindihan. Sige bro, go ahead. Pumunta ako dito sa live na ito para makipag-diskusyon. Kung hindi man patuloy ngayon ang diskusyon, sana magkaroon ng dialect between punto per punto at the Revealers TikTok account sa TikTok. Hindi ko mag-gets yung sinabi mo. Hello. Hello. Sige, Ayan. go. Pumunta ako dito sa live para makipag-diskusyon. Okay. Hindi lang para magtanong. Sige, anong gusto mong talakayin? Yung pinaka-popular, yung Christology o di kaya yung Trinity. Sige. Anong gusto mong itanong patungkol sa Christology? Sa ngayon, ang gusto kong itanong kung sino ang pwede kong makadiskusyon sa live TikTok ng paksa ay Christology. Naku, magtanong ka na lang at kami sasagot. Pag kumontra ka sa aming sagot, ikaw naman ang tatanungin. Hindi yung mag-aaksaya tayo ng 20 minutes. Pakikinig lang sa hindi matinong mga words na hindi ko maintindihan dahil gumagamit ka ng V8. Ang gawin na lang natin dito ngayon, magtanong ka na lang ngayon, tapos sasagot kami. Pag hindi mo nagustuhan ng aming sagot, kontrahin mo. At dahil pag kumontra ka, ikaw naman ang aming tatanungin for clarification dahil napakaraming nanonood eh. Kaya yun ang gagawin natin. Hindi yung mag-aksaya kami ng 20 minutes na magsalita ka tapos hindi mo maintindihan kasi yung mo gumagamit ka ng V8. Hindi maganda. No? Magtanong ka na lang, sasagot kami. Pag kumontra ka sa sagot namin, ikaw mo tatanungin. Ganun, palitan. Klaro yung boses. Klaro. Hindi klaro bro, para kang duwende. Naintindihan mo naman. Minsan nga hindi ko maintindihan dahil parang parang duwende na may sipon. Hello. Sige bro, ganun na lang bro. Magtanong ka na lang ngayon. Then kung gusto mo makipagsubukan, open kami sa pakipagsubukan. Open kami dyan. Okay. Hindi kami umatras sa pakipagsubukan. Kaya kung anong gusto mong talakayin ngayon about Christology, magtanong ka at sasagot kami. Kapag kumontra ka, ikaw naman ang tatanungin for clarification dahil napakaraming manunood. Kung hindi ka maintindihan, napakapangit naman, no? Kasi yung kadalasan kasing napapansin ko sa ganyang one-on-one, yung sinasabi mo ang haba na ng oras. Tapos pagtanungan portion, tinatanong, exclusive ang tanong, hindi pa dumidiretso ng tanong, paligoy-ligoy pa kung sumagot. Ayaw namin yon. Na nag-asaya kami ng mahabang minuto. Ayoko ng ganon. Ako rin, ayoko ng ganon. Yun. Kaya dito na tayo para kung sa boxing pa, pound for pound ka agad. Magtanong ka na lang, Brother Elijah, at kami sasagot. Sige. Tapos, pag kumontra ka, kung kumontra ka lang, pero kung okay sa'yo ang sagot, next question. Pero kung kumontra ka, hindi ako sangayon dyan. Sige, ba't hindi ka sangayon? Paliwanag mo ngayon yan. Tapos, Okay, salamat. ayun. Tapos kung tatanungin naman.
Okay, bro, maliwanag. Mm. Klaro. Gusto ko yan. Sige. Okay. Ang una kong katanungan ay nakasalig sa Biblia. Ulitin ko. Ang una kong katanungan ay nakasalig sa Biblia. Natural. Tungkol sa Kristo. Ito ang tanong. Lahat ba ng nanirahan sa mundong ibabaw? Oh. Lahat ba ng nanirahan sa mundong ibabaw ay nilalang ng Diyos? Yes or no? Lahat ng nasa mundong Lahat ibabaw, nilalang ng ng Diyos, nanirahan. naninirahan, Ulitin ko, may buhay. Ulitin ko, ha. May buhay, may buhay bro, may buhay. Well, siyempre dun tayo sa nilalang ng Diyos, siyempre. Okay, Ulitin ko yung sige. tanong, ha. May buhay may buhay. Oo. Lahat ba ng nanirahan sa mundong ibabaw ay nilalang ng Diyos? Yes or no? Okay. Brother John Ray, lahat ba daw ng nilalang sa mundong ibabaw na may buhay? Tungkol sa Kristo yan, ha? Ano? Yes. Wait Tungkol lang. sa Kristo. Wait lang, Brother John Ray, kasi sabi niya sa Kristo daw, tapos lahat ng nilalang, mukhang hindi yata. Naunawaan ko naman sa Berjando. Yes. Okay. Ang sagot natin dyan, no, lahat ng nilalang sa mundo, kahit nga hindi sa mundo, kaya sa ibabaw, lahat ng nilalang nakikita at hindi nakikita, ginawa ng Diyos. Pero ang ating Panginoong Kristo, sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay. Kolosas 1:15, Juan 1:1:3. Ano yung Brother John Ray? Colosas 1:15. O, basahin natin para makita ang talata sa screen na totoo ang sinasabi ni Brother John Ray. Ito sinasabi. Christ is the exact likeness of the unseen God. He existed before God made anything at all. And in fact, Christ himself is the creator who made everything in heaven and earth, the things we can see and the things we can't. Ayun. Malinaw dyan sa creator. Tagalogin mo, Berjando. Tagalogin natin, no? Ito naman sa Tagalog naman, ang sabi sa Tagalog, ganito. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi. Yan. So, malinaw na dyan. Ang ating Panginoong Kristo, yes, tama ka ganina, no? Lahat ng bagay nilalang ng Diyos, pero ang ating Panginoong Kristo, siya ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Sa binasa nga ni Berjando ganina, creator siya. So, wala siyang conflict, kapatid, no? Dahil ang ating Panginoong Kristo, ang lahat ng bagay ay ginawa. Uno-uno, tres Berjando ng Juan. Okay. 1:3, 1:1 hanggang 3 ng Juan. Tres nilang diretso para madali. 1:3, sabi lang sa 1:3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. So, exempted ang ating Panginoong Kristo na mapabilang sa creation. Pero ang tanong mo kasi, Christological eh. So, nagtatanong ka ng theology. Mukhang Dalawa may kasi- ano. Dalawa kasi ang, pag theological kasi, dalawa ang Berjando, ang pinag-aaralan ng theology when it comes to Christology. Meron Christology from above, Christology from below. So yan ang dapat linawin. Kaya Yan pala. ginasa natin. Kaya yung ginasa natin, Berjando, kanina, pumapatungkol yun kay Kristo as Christological above. Yung Christological in below, yun, bound yun sa creation. Yung kanyang humanity. Ayun Yung kanyang body and soul. Naintindihan So, ko na yung naintindihan ko na yung kanyang Oo. tanong. Meron palang pain doon. Sige, Elijah. So, Sige, Elijah. Next question. Tutol ako sa paliwanag ninyo. Sige, anong bakit mo totol? Una, sapagkat gumamit ka ng Colosas 1:16,
na may terminong existed. Hindi naman makikita sa Griegong kasulatan ang terminong existed doon. Pangalawa, lahat ba ng nananahan o nakatira sa mundong ibabaw ay nilala? Ang unang sagot ninyo ay yes, pero may exemption. Para sa inyo. Pero sa Biblia, wala. Babasa ako ng talata sa salin ng mga naniniwalang Diyos si Kristo. Dito sa aklat ng Isaiah 45:12. Teka, brother, wait lang. Wait lang, brother. Ba't ka tumatakbo sa Isaiah 45, Christology pinag-uusapan dito? Pwede ba ako magtanong sa kanya sa Bible? Wait lang. Magano ko, Brother John Ray? Kayo magtatanong. Magano ko, Brother Elijah, ako'y mamamagitan dito, hindi bilang moderator lang, kundi bilang host. Okay. Ang napag-usapan natin na tatalakay ngayon is Christology. Kaya, ba't ka tumatakbo sa Isayas, hindi ba pinakikilala ang Kristo dyan? Doon ka sa panahon na pinapakilala na ang Kristo. Pinasa ko. Hindi, bro, out of context yan. Huwag kang tatakbo sa panahon na hindi pa pinapakilala ang Kristo. Wait. Sa lumang tipan, mayroong Christology. Bro, wait lang. Magkaliwanagan tayo. Ang napag-usapan, naunawaan ba niya yung, patanungin mga Budyanto kung naunawaan ba niya yung Christological, ano ba yung Christology, bro, kapatid? Naunawaan mo ba yon? Is it biblical or theological? Kanina, di ko alam kung naka-silent ako dyan sa live, ha? naririnig ka, hindi ka Bukas ka, ano ba yung Christology, bro? Ngayon, Biblical ba yon or theological? ano sir yan? Ano sir? Hindi, tanong ko lang muna. Yung pagsabi mo Kaya ka Christology, magtatanong pagkatapos ko. Sabi nga ng host, Sige, Brother John Ray. Pagbigyan na lang natin. papaliwanag ako. Pagbigyan na lang natin dahil kapag yung binasa niya walang kinalaman sa Kristo yon, ibabasura ko yon. Sige, Elijah, tuloy. Sige. Ganito. Babasa ako ng aklat sa lumang tipan. Bakit? Sapagkat sa Biblia, ang unang tinatanong natin, lahat ng nanirahan sa mundong ibabaw, nilalang o hindi nilalang. Yan ang tanong kanina eh. Di ba napakalinaw niya mga kaibigan? Ito ang nakasulat sa talata. Isaiah 45:12. Sabi dito, ako ang lumikha ng buo daigdig. Malinaw ang pagkakasabi. Yan ang salita ng panlalala. Singular, hindi plural. Kung siya ang lumikha ng buong daigdig, ano pa ang kanyang nilikha? Sabi ng talata, ako ang lumikha ng buong daigdig, pati mga taong dooy tumatahan. Kaya ang tanong, nasa ng Christology yun? Yun ang hinahanap nila. Yun ang nga sinasabi ko eh. Invalido eh. Sabi ko na nga ba, invalido eh. Yung ano mo dyan, Brother Elijah, yung talata mo na Isaiah 45:12, Ang rules mo kanina, magpapaliwanag ako, magtatanong kayo. yun na nga. O sige. Okay. Sinong Bible scholar? Sinong Bible scholar ang nagsasabi? Paliwanag pa ako eh. Hindi, tapos na yun. Nagbibigay ng talata. Isaiah 45:12. Alam ka, magbigay ka ng 10 minutes. Ang gusto mo. Yan. Ito yung pinakaayaw ko sa mga sa mga INC ni Manalo kapag pumasok sa programa ng iba, sila yung magkokontrol. Kontrolin nyo lelang nyo, no? Wag kami yung kontrolin ninyo. Magtatanong nga lang kayo eh. At saka, ang usapan na ang tatalakayin, Christology. Tapos, pumunta siya sa Isaiah 45:12. Tapos, ang tanong niya, nasaan ang Christology doon? May topak pala tong taong to eh. Ha? Ang topic, Christology.
So ang topic kailangan pag-usapan kung kailan unang pinakilala ang Kristo sa mga tao. 'Yun ang pag-uusapan. Hindi siya pupunta doon sa panahon na hindi pa pinapakilala ang Kristo. Tapos natanungin niya, nasaan ang Christology dan? Ba't mo kahanapin nasaan ang Christology dyan? Hindi pa nga pinapakilala kung may utak ka. Ano ba namang klaseng ayun si Manalo tong taong ito. Hindi ko alam kung sino ito. Basta ito ay kaanib sa nagpo-programa ng INC sa TikTok. Ayaw makipag-ano sa amin sa YouTube, gusto nila sa TikTok. Pwede naman yun eh. Gamit ka. Naka-on yung TikTok ninyo. Eh di, pasok kayo sa Zoom. Gawa kayo ng ikalawang device. Pasok kayo sa Zoom. Makipagsubukan kayo. Pwede yun. No? Pero hindi yung kokontrolin kami. Hindi. Dito ako nagiging mailap sa mga ganitong klaseng tao eh. Mga INC ni Manalo, pag kayo pumasok sa programa namin, huwag nyo kaming kontrolin. No? Huwag nyo kaming kontrolin. Sasagot kami ng tama sa inyong tanong, huwag nyo kaming kontrolin. Ang hirap kasi, nililimitahan nyo na ang aming sagot, kinokontrol nyo pa kami. Hindi yan uubra sa punto por punto. Tuloy ang video. Isa pa lang Hindi. pinabasa ko, kayo kanina. Hoy, teka. Ano muna natin to dahil ano to? Lumalabag sa rules eh. Kapag kumontra, siya ang tatanungin. Ngayon, tatanungin siya kung bakit siya kumukontra. Nagbigay siya ng talata, Isaiah 45:12. Doon muna tayo magtatanungan. Huwag ka muna kasi pag magdagdag ka pa ng ibang talata, maiiwan na yon. Doon muna tayo sa 45:12. Kaya ako ang magtatanong sa iyo dyan for clarification. Brad No? Jando, Yes, Brother Windel? may request dito, nauna natin na rolling na ibuksan ang kamera. Hindi siya magbubukas, Brother Windel, dahil INC yan. At bawal sa kanila yon, protocol sa kanila, bawal na makipagdebate. Kaya pati boses So- binabago sa V8. So, pwedeng nilabag natin ang ating sariling rolling. Anong decision natin dito ngayon? Kasi kung yan ang natin, baka umalis si Elijah. At saka, Alam mo, Brother, host, malinaw naman yung rules mo eh. Pagka tumutol ka, pagpaliwanag ka, at saka tatanungin. Ilang minuto ang gusto mong paliwanag? 10 minutes? Ginamit kanina, di naman ako nag-interrupt. Eh ako, isa pa lang, interrupt na lang interrupt. Hindi naman pagtatanong yun, kundi pagtutol ang ginagawa mo, host. Akala ko, moderator ka. Ay, sinabi ko na kanina, hindi lang ako basta Okay, moderator Brad Jando. dito. Sinabi Sige, ko, sige Brad Jando, pagbigyan natin siya, pero ito request ko, ibuksan niya ang kamera. Pero kung di niya buksan ang kamera, so bahalang aalis siya. Basta request ko, buksan kamera. Bakit? Hindi mo ba alam ang Galatia 1:22? hindi yan. May sinabi sa Brother Wendell, anong response mo doon? Ito response ko. Hindi, Ano response response mo ko? bro. Response mo. Pag sinabing response mo, hindi Biblia kasi hindi ka naman Biblia eh. Response mo doon sinabi ni Brother Wendell Ang ipinunta ko dito, aral sa aral, hindi mukhaan. Sa Biblia, Galatia 1:22, mahalaga ang aral, hindi ang itsura ng magsasalita. Okay. Si Pablo nga hindi kilala sa mukha, Wala tayong pero magagawa tuloy dyan. ang ebanghelyo. Sige, wala tayong magagawa dyan. Ito na lang Brad Jando, yes. may rolling natin ito at meron tayong may mga request dito na ipabuksan ang kamera. So kung di buksan ang kamera, tayo mismo ang naglabag sa rolling natin. Ay di, Wala tayong magagawa dyan nila kung ayaw ninyo tumanggap dito ng kausap ng naka-hidden identity, inaanyayahan ko kayo sa TikTok live ng The Revealer. Maging ikaw, Mr. Talibong. Ini-invite kita doon. Doon,
pwede kang magdami account. Di kasi kami duwag eh. Aral sa aral ka usapan. Hindi personal identity. Ay, ano, Mayan niya na di siya duwag, pakita siya. ayun. Ay, doon sa Oh, so sabi niya di siya duwag. Pakita niya kung Sige, di siya kung- duwag, para di mag- siya dapat magtago. Para magkaalaman. aral sa aral ng usapan. Para magkaalaman, bro. Para magkaalaman daw, bro, na kung sino talaga ang duwag, maglabas ka raw ng ano, Eh, buka. O kung di niya kaya na mapakita, Bro Jando, ibigay na lang sa iba na magtanong. Yun. Oh, Sige. ayaw na kayo. Ayun. So, hindi naman sa umaayaw, bro. Hindi naman sa umaayaw. Kasi bago ka pa pumasok dito, matagal na to eh. Last year pa to na rulings na to, no? 2019 pa to na ano na rulings namin. Pag may nagipagtalakayan, bukas yung muka, yung camera. Rulings yan ni Father Darwin noon pa na magbukas. Kaso nga lang minsan dahil lang sa intention na para magkaroon lang ng talakayan, napagbibigyan yung takot maglabas ng muka. Ngayon, tinatanong ka ni Brother Wendell ngayon kung sino ba talaga ang duwag dito? Ang naglabas ng muka o yung takot maglabas ng muka? Nakatatawag pansin host. Yung sinundang ko, off cam. Tapos ako, open cam dapat. Okay. Ang sabi niya, bakit daw siya pinapa-open camera ni Brother Wendell? Yung sinundan niya, hindi naman naka-open camera. Ito yung sagot. Yung sinundan niya, hindi naman nagipagtalakayan. Hindi siya nagipagtalakayan siya. Nagkataon na siningal ni Brother Wendell yung yung protocol ng punto por punto na kapag nagipagtalakayan, kailangan bukas yung muka. Na sinunod niya yun eh. So, walang ibang dapat gawin yung bisita kundi sumunod sa protocol kasi programa namin to. Hindi ito programa ng INC ni Manalo. Parang lang, walang personal Ah, identity. Yun ang taong Sige. Ito lang, bro. Bro Jando, pwede ba ako magtanong sa kanya muna, bro? Bago natin siya bigyan ng panahon, bro. Tanungin ko lang kasi, pwede. Kung ipapahintulot ng host. Bro Jando, pwede ba? Anong gusto mo itanong sa kanya, bro, John Ray? Yes, kasi tanong ko lang muna kung naunawaan ba niya yung tanong niya about Christological. Biblical ba to, bro? Theological? Una, nauunawaan ko yun. Ano nga, biblical ba o theological? Parehong biblical yung sinasabi mo. Biblical. Pwede mo bang ipakita sa akin yung biblical. saan mo saan mo mababasa sa Biblia ang Christological? Anong talata at bersikulo? Yung terminology na Christological na sinasabi mo, hindi yan ang sinasabi kong babasahin. Kundi yun ang paksa na tatalakayin. Bro Jando, pwede mo ba bigyan ako ng kahit 2 minutes, Bro Jando? Brother John Ray, wait lang. Hindi pa siya Magano lang ako ng 2 minutes, Bro Jando, kasi paliwanag ko lang ba't ako nagtanong ng ganon. Ini-interrupt mo ako. no. Kahit mga 2 minutes lang. Brother John Ray, wait lang ha. Wait lang. Dahil, may pa ako sa kanya kanina for clarification. Kasi kinontra niya yung stand mo kanina gamit ang Isaias 45:12. Kaya nga, Bro Jando, para makonik natin yung Bro Jando ba? Para hindi ito mawala itong mga tao. Alam naman natin. Papayag naman ako magpatanong. Ang side ko lang, kaya nyo rin ako magpaliwanag. Gaya ng isang sumagot kanina, yung talata binasa, pinaliwanag, hindi ako nag-interrupt. Para maganda yung flow. Yun na nga bro. Kasi, kung tatanungin kita ngayon, baka, kung pabayaan kita, baka umabot ka ng 5 minuto. So, hihintay kami sa wala, no? Ang gusto ko kasi dapat, 1 minute. Bro Jando, yes, pwede bang pakipasalatain mo muna ako ng kahit mga 1 minute lang, Bro Jando, para matapos lang ba? sige 1 minute. Kasi hindi matatapos, bro, lang siya magsasalita ng ganyan, bro. Ba't ako nagtanong ng ganun? Kasi ang malino naman yung tanong niya kanina about Christology. No, para maunawaan ng mga tao, kaya pinaliwanag ko, theological question yon.
No, hindi ka makakabasa ng Christology sa Bible. Theological yan. So, malalim yan. Dalawa yan. Christology from above, Christology from below. Kaya, kung dun sa tanong niya, Bro Jando, na lahat ng nilalang ng tao, lahat ng nilalang ng tao, lahat ng nilikha dito sa ibabaw, nilalang ng Diyos. So, kailangan i-distinguish natin yun kasi Christological yung tanong niya. So, alin ba, saan siya nagtatanong? Christology from above o Christology from below? Para hindi magka-kwan ba, Bro Jando, magka-rumble yung paliwanag natin. Kaya sinagot ko kanina, automatic yung sagot ko. Sinagot ko siya ng Christology from above, Christology from below. Na sa kanyang pagka-Diyos, hindi siya nilikha. Creator nga siya ng binasa mo o Colossus 1:15 No? At sa 1:3, Christology from above yun. Brother John Ray, Brother John Ray. Gagamit siya ng Isaiah, Christology from above. Brother, Pero yung sinabi niya bro dyan doon na nilikha yung lahat ng tao, Christology from below yun. Kaya dapat malinawan din ko mga manonood ngayon na hindi malito bro dyan doon ba itong style niya na parang pag sinabing Christology, may Kristo na sa Old Testament na Christology from below. Hindi gano'n, no? Para di lang malito itong mga tao bro dyan doon, yun lang. dito na lang no, para ano tayo. Kasi, yung pinaliwanag mo, hindi rin niya maano yun. Pero sa mga Katoliko nakikinig, naiintindihan namin yun. Pero siya hindi siya makaunawa dun eh. Elijah, ito na lang. No? Yung paggamit mo ng talata, Isaiah 45. Ang topic mo kasi, Christology. Kaklaruhin ko lang for clarification, Sino bang Bible scholar, Bro Elijah, na nagko-confirm na yung ginamit mo ay isang patunay na hindi existed ang Kristo? Elijah? Kung po pwede, wag naman bias. Hindi bro, hindi ako. Pinatatahimik ko na nga si Brother John Ray. Tatahimik ko na si Brother John Ray, Paliwanag ako. so, Tapusin ko lang yung aking pagtutol. ilang minuto ang gusto mo? Okay lang? 5? Ha? 5 ang gusto mong minuto? Hindi kita paabutin ng 5 minuto. Punto por punto ito, hindi kita paabutin ng 5 minuto. 1 minute na. Sige, 1 minute, go. Ngayon, yung sa Isaiah 45, ang talata ay 12, nililinaw ng Biblia ng manlalala na ang Diyos na manlalala ay lumikha ng buong daigdig, pati niya ang mga nananahan na tao sa mundong kanyang nilala ay nilalang rin. Yun ang malinaw sa talata. Nasaan ang Christology doon? Sa aklat ng Mateo 2:23, ito, ang sabi ng Biblia, Teka muna, bro. Hoy, ano ba naman yun? Mukhang may diferensya na yung linya niya. Hoy, kagagawasin ng V8 eh. Huwag kasing gumamit ng V8. Elijah, ano ba naman defender na takot maglabas ng mukha? Elijah, ano? Ay, pinamit mo kasi ako eh. Nga, hindi na maganda pakinggan sa live yung boses mo. Tsaka Kaya tinanggal ko na nga eh. Tsaka ang pinag-uusapan, Christology. Ba't mo sinabi na nasaan ang Christology dyan? Huwag kang gumamit ng talata na walang kinalaman sa Christology. Meron! Ikaw ang nagsabi ngayon. Sabi mo, Hindi mo pa pinatatapos yung 1 minuto ko. ang sabi mo ngayon kasi, Tutol. ang sabi mo kasi ngayon, nasaan ang Christology dyan? So yung ginamit mong talata, walang kinalaman sa Christology. Meron! Sino nagsabing wala? Ba't mo sinabi na nasaan ang Christology dyan? Eh, di ba basahin ko? Hindi pa tapos yung paliwanag. 1 minuto na nga lang ang hiniling sa'yo. Hindi mo pa binigay.
Ikaw na mismo ang lumalabag sa Babasahin ko. paksa eh. 1 minuto lang, di ba? Sige, go. Ibigay nyo na yun. Sige daw, go. Huwag kang magbigay ng ulitin talata ko, na walang kinalaman sa Christology. Meron nga. Eh, ba't mo Sino sinabi nagsabi kanina wala? na may asan ang Christology dyan? Ito, babasahin ko. Oh. Como ang binabanggit sa 45:12 ng Isaias sa Magandang Balita Biblia, ay kasamang nilalang ang mga nanahan na tao sa mundong ibabaw. Nasaan ang Christology doon? Yun ang tanong eh. Babasahin ko sa Mateo 2:23. Wala pang 1 minuto mga kaibigan ng mga nakikinig. Mateo 2:23, ang sabi sa talata, sa dating salin, ay dumating at tumahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret. Sino to? Upang maganap ang mga sinalita ng mga propeta na siyang tatawaging Nazareno. Yung Kristo na Nazareno na kinikilala ng Katoliko, kasama sa nilalang ayon sa Biblia. Kaya tutol tayo kanina sa paliwanag nila sapagkat tutol ang Biblia sa kanilang pagpapaliwanag. May follow-up question po ba? Lagi ako magpala question. Anong Christology ang binasa mo sa Isaiah, bro? Christology from above? Christology from below? Wala kaming above o below dahil wala namang kaming dual nature of Christ. Isa lang No, ang palataya. hindi ako nagtanong sa... Sumasagot Hindi. pa. Moderator, pakiawat po. Pakimute po siya. Sige. Yung 1 minuto natin ay nai-interrupt. Yung flow ng live ay nagugulo. Makikisuyo, moderator. Sige, patuloy. Thank you. No? Wala kaming paniniwalang dual nature. Kristo na tao, Kristo na Diyos. Wala kaming ganon. Kaya walang below o above na tinutukoy sa Biblia tungkol sa Kristo. Ang totoo, sa Biblia, mayroong Christology sa lumang tipan. Meron talaga. Doon naman talaga umugat ang mga pagpapatotoo, hula, tungkol sa Kristo o sa Mesyas na magiging katuparan sa bagong tipan. Sinong nagsabing wala? Kaya yung Isaiah 45:12, nagpapatunay yun sa Kristo rin. Bakit? Sabi ng Mateo 2:23, yung Nazarenong kinikilala ng Katoliko ngayon, kasama sa nilalang, yun ang sabi ng Biblia. Kaya mali yung sumagot Time kanina na Time hindi na, kapatid. kasama. Time na. So, ibig mong sabihin, gumagamit ka ng terminong Christology, hindi mo nauunawaan what is Christology. Magtanong ka kaibigan, hindi yung tututol. Tanong Yun yun. nga yung tanong ko. Tanong yun. Gumagamit ka ng terminology na Christology, pero di mo nauunawaan what is Christology. Eto sagot. Ano ba ang Christology na binabanggit kanina nang magsimula ang talakayan? Ang Christology ay hindi yun ang mismong word na babasahin sa Biblia. Ang Christology binanggit kanina ay paksa na pinag-usapan namin ng sana wag tatawa. No? Make your own, kumbaga, respeto ba? Good manners and right conduct. We're talking about the Bible. Tapos tatawa-tawa ka kaibigan. Appropriate yung ginagawa mo. Ituloy ko yung pag-respect. No? Ang Christology na binanggit kanina ay paksa. Yun ang, alam mo, pagkapaksa, nilalaman ang mga babasahin. Tumutukoy sa Kristo. Yun ang tinutukoy kanina. Yung 45:12, tumutukoy ba sa Kristo? Oo. Dahil si Kristo, sa Biblia, tumahan sa mundong ibabaw, sabi ng 2:23, upang maganap ang mga sinalita ng mga propeta na siya'y tatawaging Nazareno. Napakalinaw ng talata, mga kaibigan. Okay, May next follow-up question. ako pa. Define Christology. Dinefine ko na kanina. Christology is about Christ. No? Yung Christology, uulitin ko sa kaibigan, paksa yun. Hindi yun yung sasabihin po, Christology can read inside the Bible verse. No. Paksa yun, kaibigan. So basically, gagamit tayo ng talata na tumutukoy sa Kristo. Sana maintindihan mo ang salitang paksa at saka salitang explanation. Kasi ang hinahanap mo kaagad, explanation. Kung explanation na hanapin mo, di babasa tayo ng talata referring to Christ. Hindi yung Christology term mismo hahanapin mo inside the Bible verse. Wrong number ka dyan, kaibigan.
Bro Jando, yun lang ang mga tanong ko, Bro Jando. Salamat po. Hindi nag-gets ang mamaya tanong na lang, mo, Bro Brother John Jando. Ray. Pagkatapos niyo, Bro Jando, magpapahayag na lang ako sa mga sagot niya para maunawaan ng mga Sige. manonood at ako nagtanong ng ganun. Sige, ako magkikipagsubukan pagkatapos mo. Sige, go. Hindi, yun na nga yung tanong ko, Bro Jando, kasi di niya naunawaan ang Christology. Magtanong ka Ikaw na na, lang brother magtanong. host. Apo, kayo naman po, brother host, magtanong. Ikaw na lang, Bro Jando, tapos mamaya magpahayag na lang ako about sa mga sagot niya. Okay. Tumututol ka kanina na yung nag-exist, no? For yung binasa kayo sa Colossus na nag-exist siya before sa yung balikan natin talata. Oh, ba't ka sumigaw? Masakit ba? Sino ba yung sumigaw? Eh, mayroon pala dito sa sa messenger room pala. Kala ko, Nasaktan. biglang sumigaw eh. Please lang, messenger room, wag. Masakit host yung sumigaw sa messenger. Oh, biglang sumigaw sa messenger room. Huwag kayong dyan sa messenger room, hanggat hindi ko, unmute na naman. Edgar Samson, please do not unmute pag hindi ko sinasabi. Okay ha? Aking balikan yung sa Colossus 1:16. Okay. Sabi ganito, Christ himself is the creator who made everything in heaven and earth. The things we can see and the things we can't. Yung 15. Christ is the exact likeness of the unseen God. He existed before God made anything at all. Ang kinontra mo yung he existed before God made anything at all. Tama? Yes. Ang sagot, 1 minuto. Bakit tutol tayo na Hindi, may wag ka magano, Brodel. Wala akong sinabi na ang sagot ay 1 minuto. Ang programang ito, natin kanina, wala kaming tutol ruling ang dito, bro, umabot ng na ang matagal. sagot ay kailangang umabot ng 1 minuto. Sige, tapusin mo muna yung tanong mo at sasagot ako ng buo. Bro, wag mong kontrol ng programa ko, baka tanggalin kita ngayon. Wag mong kontrol ng programa ko, bisita ka lang dito. Ha? From the beginning, bro, tutol na talaga ako. Yun naman ang Ito, focus ko makinig ka. Ito ha. Ito ay punto por punto. Kung ano ang tanong, yun ang sagutin mo. Hindi kailangan Sinasagot ko, umabot ng 1 1 minute kung kaya mo namang sagutin ng 20 seconds. Hindi na kailangan pabutin ng 1 minute kung kaya mo sagutin ng 10 seconds o 20 seconds. So, ang tanong ko dito, ito may tinututulan mo yung he existed before God made anything at all. Ito ba? Tutol ako dyan. Tutol ako. Okay. Bakit? Dahil walang pre-existence ang Kristo ng Biblia, ang Kristo ng Diyos. Wala. Gaano katotoo yun? Kung babalikan natin, ang unang Pedro 1:20, sa anong panahon naaangkop na inihayag ng Diyos ang Kristo? Mga unang panahon ba para may pre-existence? Hindi ho. Sabi ng Biblia na nakilala nga ng una bago itatag ang sanlibutan. Ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Ang mga huling panahon hindi kailanman tumukoy sa panahon kung kailan magsisimula ang paglalang ng lahat ng bagay. Hindi ko naman tinatanong yung paghahayag eh. Hindi ko naman tinatanong yung paghahayag. Sige na lang. Mag-move ako ng pangalawa. Yung nasa Juan 17:5 bro, na sinabi ni Kristo, siya ay nasa piling ng Ama bago palikayin ng sanlibutan. Ano mo doon? Una, tutol ako doon sa sasabihin mong nasa piling na siya ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan. Tutol ako doon dahil hindi naman sinabi ng Biblia yun eh. Hindi naman binanggit ng Kristo yun eh. Ano ba binabanggit? Meron siyang tinanggap na kaluwalhatian bago pa ang sanlibutan. Yun ang malinaw. Pero sa Biblia, malabo ba? Teka. Basahin natin. Isang Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon, sa iyong harapan, ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo, bago palikain ng sanlibutan. Ayon sa talata,
meron siyang kaluwalhatiang taglay sa piling ng Ama bago palikay ng sanlibutan. Tama ba to? Mali. Uulitin ko ang aking sagot. Yung terminong feeling mo, Tama ba to o tutuloy na mali? ako Yun ang dyan. tanong ko, tama ba to o mali? Mali yan. Mali. Dahil sinabi mong ito mali. paliwanag ko. Wala bang paliwanag? Dahil sinabi mong Ayaw mali. Ano? Dahil sinabi mong mali. Siyempre, magpapaliwanag ako. Bigyan mo ko ng time. Hindi bro. Pag ako nagtanong, diretsa to. Pag dahil sinabi mo kasing Pero- mali. Pagka ako nagtanong din sa inyo, huwag kayong magpaliwanag. Diretsuhan lang. O bakit? Programa mo to? Bias nga. Hindi ang kabayasan bro. Alam ko naman kasi na mag-aalibay ka lang eh. Mag-aalibay Hindi. ka lang eh. Alam ko mag-aalibay ka lang. Punto tayo. Yes, Bigayan punto por tayo ng punto. time. Bakit di mo ibigay? Sige. Sasagutin mo ko. Sige nga. Bakit mali? Bakit mali? Una, di naman talaga makikita sa Gregong kasulatan ng terminong feeling mo dyan. Wala naman ganun eh. Idinagdag lang ng mga naniniwalang Diyos si Kristo sa pagsasalin ng ganyang uri ng salin. Ngayon, yung tungkol naman sa kaluwalhatiang bagong sanlibutan na tinanggap ni Kristo, hindi na isang bagong bagay yan. Bago pa sabihin ni Kristo, panahon ng Kristiyano, ang bagay na yan, may nauna ng tao na gumawa ng ganyan. Wala pang sanlibutan. Hindi pa pinapanganak. Nagpaliwanag na rin eh. Yun. Tumamo na rin ang kaluwalhatian sa Diyos. So, Ang tanong, alam kaya ng mga Katoliko yun? so next question. Sino namang Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo na mali itong 17.5 ng Juan? Si Barnes. Sinong Barnes? Kung gusto, Albert Barnes? hindi ko ma-recall kasi Si Albert Barnes ba tinutukoy mo? Hindi ko ma-recall. Sinong Kasi sinong kung Barnes? ano na Sinong Barnes nakita- tinutukoy mo? Sumasagot ako. Makinig ka muna. Sinong Barnes? Kung ipitan ng gusto mo, dapat pagka nagtanong rin ako, huwag kayong magpaliwanag. Hindi, Sabi ko nga, sinong sabi mo Barnes? naman, programa ko to. Sinong Barnes? Hindi ko nga ma-recall. Kasi kung ano lang naka-stack sa utak ko ngayon. Cellphone lang hawak ko eh. Tingnan Yun lang natin naman yung ano. Yung Pero paliwanag maliwanag ni Albert dito, Barnes. Pero ang maliwanag dito, sinasabi ko sa iyo, yun sa terminong kaluwalhatian bago ang sanlibutan. Sige. Basahin ko yung kay Albert Barnes. Kung... Pwede mo naman basahin yan, host, na naka-silent ka while I'm going to explain my side. Pwede naman yan eh. Para naman hindi bias, kami lang na mute, ikaw naka-on ka palagi. Albert Barnes bro. Sabi ni Albert Barnes, ilabas ko yung ano. Ilabas ko yung screen kasi ginamit mo na reference as Bible Pwede ba scholar. tapos pagpaliwanag, bro? Bakit ayaw mo kung pagpaliwanagin? Hindi, may Kung sinabi gusto ka mo kasi basahin, Barnes. basahin mo. Pero ialaw mo kung magpaliwanag. Hindi maganda. Ano ba sinabi ni Barnes? Ano ba sinabi ni Barnes? Ito, makinig ka nga. Sige. Bakit ayaw mo kung pagsalitain? Sige bro. Anong sinabi ni Barnes bro? Okay. Bago tayo dyan kay Barnes, no? Gusto ko tapusin yung aking response. Kasi ang punto de vista lang naman dyan ay yung terminong kaluwalhatian bago ang sanlibutan, tinanggap na ni Kristo. Therefore, may Kristo na noon pa man. Yan ang paliwanag ng mga Katoliko. Tutol tayo doon. Bakit? Sa lumang tipan, meron na hong nauna kay Kristo. Bago pa magpaliwanag sa bagong tipan ng Kristo, may tao na ng Diyos sa lumang tipan, nagpaliwanag din ng ganyan. Kaluwalhati ang tinamurin. Wala pang existence ang taong iyon. Sino yon? Babasa Solomon. tayo ng talata sa lumang tipan. Solomon. Jeremias. Saglit ka lang dyan, Mahaba masyadong mahaba eh. Ako, Inaantok- nag-ooras ako dito. Inaantok Eto, ako sa 48 kahihintay seconds sa na lang, sagot eh. Ito, pinost ko. 48 seconds. Sabi mo, 1 minute. Wala ko sinabing 1 Nag-ooras ka minute. ba, host? Ang sinabi ko, kung kaya mong Aha. sagutin ng 20 seconds, sagutin mo 20 seconds. Hindi necessary na to 1 minute. Yung 1 minute, Hindi yung kaya. yung paliwanag mo sa pagtutol mo. Maximum of 1 minute. Hindi kaya ng 20 seconds. Ituloy ko. Sige, go. Ayun. Huwag na mag-interrupt, host. Ngayon, nasa talata ng Biblia yung sinasabi ko, wala pang existence ang taong iyon. Pero nagpaliwanag na sa Biblia. Jeremias 1:5. Bago kita inanyuan sa tiyan,
ay nakilala kita. Wala pang existence. Ano pa sabi? Bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Kita mo? Possible. Ano pa sabi? Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Nauna si Jeremias. Siya man ay hindi pa nag-exist. Mayroon ng tinamo na kaluwalhatian. Kaya mali yung unawa ng Katoliko sa Bro. 17.5 na dapat exist Tutol ang ako. isang individual na tatanggap ng kaluwalhatian. Mali yun. Bro, O sige, patunayan mong may existed na Kristo sa lumang tipan. tutol ako dun sa Magtutol ka. tutol ako sa ano mo kay Jeremias. Kasi si Kristo yung binasok kanina bago likain ng sanlibutan. Si Jeremias bago lumabas sa bahay bata. Ibig sabihin bago pinanganak. Mag-iba yun eh. Ay, hindi mo na intindihan yung aking premise. Ang sabi ko, Hindi. imposible ba? Imposible Sabi ba? mo kasi, na tumanggap before si ng Kristo, kaluwalhatian, sabi mo isang kasi, Makinig ka, host. sabi mo Ito kasi po, wrong kanina, number po yung pagkatake ninyo. sabi mo kasi kanina, Wrong number po. before si Kristo nag-exist, meron nang nauna sa kanya dyan na Yes. nauna rin bago likain ng mundo. Sinabi mo yung Mali kanina. ka dyan. Oy, Mali ka dyan. Diyan ka Brother Romel, nagkakamali. yan ba sinabi niya kanina o hindi? Nagkakamali. Sinungaling, Ito ang sabi- bumawi. Ito ang sabi ko. Sabi ko, imposible ba na ang isang taong hindi existed ay tumanggap ng kaluwalhatian? Kasi ganun ang paliwanag ninyo sa 17.5. Di pwedeng walang Kristo, tatanggap ng kaluwalhatian, walang existence. Teka, meron ng laruin Kristo natin, lumang laruin tipan. Yan natin. ang paliwanag ninyo. Laruin natin, Buddy Romel. Ano sinabi niya kanina, Buddy Romel? Napakinggan mo yon? Yes, tumutukoy po yun sa, kaya nga tawa ako ng tawa kasi yung tinutukoy niya ay si Jeremias, patungkol naman yun sa sinapupunan ng isang tao, hindi naman yung patungkol sa existence na bago palikhain ang mundo. Klaro naman po yun. O yun. Kung gusto ninyo, ako na mag-a-adjust. Hindi si Jeremias ang gagamitin ko kung ganyan ang gusto ninyong hanapin sa Biblia. Tapatan mo ko yung ano, 17.5. Tapatan mo ko sa 17.5. Bago itatag ang sanlibutan, tumanggap na rin ang kaluwalhatian mula sa Diyos. Sino? Di ba basa tayo? Ganong kalinaw ang ating usapan, mga kaibigan na nanonood. Babasahin ko sa inyo ang aklat ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma 8:28 hanggang 30. Ito ang sabi. Pagpasensya mo na, host, ito'y lalampas ng isang minute. Ay, hindi ako mapayag lalagpas. Sabihin mo ng diretsyo para walang lagpasan. Na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa mga tuwid bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sapagkat yaong mga tanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Katulad ng larawan ng kanyang anak. Hindi yun. Upang siya. Bumabasa pa po. Wala pang paliwanag. Hindi yan, Kung bro. gusto mo, host, ikaw magbasa para hindi masayang Hindi yan ang tanong ko eh. Hindi yan ang tanong ko. Wag mong sayangin ang oras, diyan tanong ko. Kasi kanina ang binasa ko 17.5, ang Kristo tumamuna ng kalawalatian sa piling ng Ama bago likayin ng sanlibutan. Ang sinabi mo kanina na mali yan dahil hindi yan ang pagkahulugan dahil maliban kay Kristo, meron pang nauna na tumanggap din ng kaluwalhatian bago likayin ng sanlibutan. Sabi ko, sino? Nagbigay ka, ang binigay mo, Jeremias. Pero ang binasa mo, bago ka pa lumabas sa bahay bata. Iba yun sa bago likayin ng sanlibutan. respond. Ang hinahanap ko na pantapat mo, maliban kay Kristo, meron ding ibang tao na tumanggap ng kaluwalhatian. Ano? Meron. Sino? Sino, bro? Ito nga, binabasa. Pinutol mo naman. Sino, bro? Ito, binabasa nga. Makinig tayo. Huwag tayo yung parang pabara-bara. Sino nga, bro? Sino? Babasahin ko sa iyo. Makinig ka, kaibigan. So, ituloy natin sa 29. Sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala na itinalaga naman niya na maging katulad ng kanyang, ng larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid.
At yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman. At ang mga tinawag ay inaring ganap naman. Ito na. Ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman. Teka lang. Ito bang mga tinutukoy na inaring ganap, mga pinili ng Diyos? Kailan ito? Si Pablo uli ang sasagot. Huwag Hindi, mag-interrupt bro. ang moderator. Huwag mag-interrupt ang moderator. Sa Efeso 1:4, kailan pinili ang mga itinalaga na yan? Sabi ng Biblia kay Pablo. Epeso, ano yun? Ayon Epeso? sa pagkapili niya sa atin, Efeso 1:4, moderator. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanlibutan. Ano daw itong mga ito? Roma 8:28 hanggang 30. Niluwalhati din naman. Kaya pala katulad din ng kanyang anak ito. Napakatibay ng basihang kaibigan. Yung kay Jeremias, existence. Kahit hindi pa existed, ang isang individual pwede tumanggap ng kaluwalhatian. Yan ang sinabi ko kay Jeremias kanina. Nasaan dito yung ano, yung tumanggap sila ng kaluwalhatian bago palikain ng sanlibutan? Oh, ulitin natin ng paliwanag. Wala kang nabasa, bro, na tumanggap sila ng kaluwalhatian bago palikain ng sanlibutan. Ito, babasahin ko uli para sa iyo, moderator. Hindi ko nahahabaan. I-short ko na, summarize. Sabi ng 8:29, maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Sa Ay, hindi, 30 bro. itinalagay ang mga yan. Nagkukunik-kunik ka eh. Nagkukonecting the dot ka eh. Nagkukonecting the dot ka eh. Sabi ko nga sa'yo, summarize ko na lang eh. Kung gusto mo, Nagkukonecting the dot ka eh. po. Asan dito, bro? Teka. Masyadong ano to? Bro. Ayaw ko. Oh. ICGSS yung ginagawa. Oh, ICGSS nga. ICGSS ginagawa nito, Bakit? hindi Hindi ba ginagawa exegesis. ng Katoliko yan? Bro, Hindi ba ginagawa Gawain mo lang yan. gumagawa ka ng ICGSS, bro. Etong tanong ko sa iyo ngayon. Malinaw. Nasaan yung sinasabi mo na yung sa Efeso 1:4 tumanggap na ng kaluwalhatian bago nilikha ang mundo? Nasaan yung tumanggap na? Ang sabi, eto, makinig ka. Sabi ng Roma 8:30, O Roma na naman, takbo na naman sa Roma. itinalaga niya, makinig ka. Bakit ayaw mo pakinggan ang salita ng Diyos na nasa Biblia? Ayaw mo na salita ng Diyos? Makinig ka, kaibigan. Gumagawa ka ng ICGSS, bro eh. Ay, yung ginagawa mo, Kung ayaw mo na, yung kung ayaw mo tumanggap ng sagot, yung ginagawa mo, yun lang ang ginagawa mo kasi, bro, ICGSS, hindi exegesis. Yung 8:29, at saka yung Efeso 1:4, walang sinasabi dito na sila ay tumanggap na ng kaluwalhatian bago likain ng mundo. Doon sa 17:5 ng Juan, si Kristo ay tumanggap na. Ito, walang mabasa ito na tumanggap na sila. Walang tumanggap na sila. Kaya yun ang bigyan mo ng paliwanag ngayon. Nasaan dito yung tumanggap na sila? Anong ano yan? Sinong susupport ang Bible scholar sa iyo niya na tumanggap na sila bago palikain ng mundo? At Bro John Lo, eto. Bro Jando, may Sagot lang ako. Bro Jando, sandali lang po. Standby lang. Bro Jando, Ako dapat magsasabi ng saglit na, kaibigan. bro, sandali lang po. Bro Jando, basa po muna ng GC. Mayroong message sa ating BB page. Mute muna kita, Elijah, kasi ang ingay mo eh. Okay. No? Inan ko muna sa ano natin. Kasi nadidetect ko na gumagawa siya ng ICGSS, sariling paliwanag, hindi suportado ng Bible scholar, sarili niyang connecting the dot, no? Oh. No, so hindi ako papayag na tayo ang minama ni obra, no? kinokontrol na tayo dito, bro. Oh, tayo minama ni obra ng taong to eh. Nakaka-detect ako eh, pinaiiko tayo eh. Tapos uutuin tayo na ano ba naman 'yan? Bigyan niyo naman ako ng ano. Hindi bro, wag mo kaming kontrolin. Hindi mo pwede. Manon.
talakayan na lang, diretsuhan na lang Oo. yung may oras. Sana kung ano yung tanong, yun ang isagot. Kasi yung ginagawa niya, connecting the dot, eisegesis, hindi exegesis. Yan nga, ano ko, Brojando, yes, napansin ko yung Pwede na ba ginagawa po? niyang style eh. pwede na ba ako magsalita, bro? Sige daw, kung na ba John Ray, kasi dinodominate na yung ano natin. Kaya nga, ang tanong ko sa kanya, Brojando, kaganina, hindi about biblical. Kasi when we say Christological, theological yan. Walang Christological sa Bible. No? Kaya tinanong ko siya, define Christological. Anong sabi niya? Yung paksa daw, paksa. Anong paksa? Kung alam mo talaga yung Christological, nasagot mo na agad yung tanong ko. Christological is study about Christ. Kaya nga, Christologically, Christ, Cristo, Christ. Logic, logic, study of Christ. Kaya nga, Christological. Sa study about Christ, mayroon yan, dalawa yan. Christology from above, Christology from below. Kaya tinanong kita, doon sa kinuto ni Isaias, alin ba doon sa Christology ang pinapaliwanag mo? Christology from above, Christology from below. Wala daw ganun. Kasi wala daw silang yuma to dual nature. Hindi naman ako nagtanong sa dual nature eh. O, tsaka, So, malinaw bro dyan do. Wala talaga siyang alam sa Christology. Christology wala siya. nga. Hindi naman niya alam what is Christology. ito yung, Kaya nga, hindi na nagtanong. Nayaan ko na lang na ikaw magtanong bro dyan do. Kasi walang alam. Huwag kang gumamit ng Christology bro. Salita mo dyan do. INC na kapatid. Huwag kang gumamit ng Christology kung wala ka palang alam. Nagmamarunong ka lang, sa totoo lang. At saka naalala ko yung yung debate ni Jose Ventilacion at saka ni James White. Sabi ni James White na Bible scholar na huwag mong sabihin na sinabi niya ito sa talatang ito dahil may sinabi sa talatang yon. Nagko-connecting the dots siya eh. Nag-connecting the dots si itong ating ngayon, bisita ngayon. Tapos ginamit ko, tanong ko siya kayo na sinong Bible scholar na sasabing mali yan? Mali yung sinasabi dyan sa 17:5 ng Juan. Ginamit niya si Barnes. Alam ko, laging ginagamit talaga ng INC minister si Albert Barnes as reference. Kaya nga tiningnan ko yung sinabi ni Albert Barnes sa John 17:5. Sabi niya dito, yan ito sa before the world was. Sabi ni Albert Barnes ganito, there could not be a more distinct and clear declaration of the pre-existence of Christ than this. It means before the creation of the world, before there was any world, of course, the speaker here must have existed then. And this is equivalent to saying that he existed from eternity. Ginamit niya si Albert Barnes. Pero si Albert Barnes kakontra sa kanyang tindig. Minama ni obra niya yung programa, ako pa nang paliligoy-ligoyin mo. Hindi ako papayag doon. No, wag mong i-dominate ang programang ito dahil bisita ka lang. Pag nagtanong, sasagot kami. Pag kumontra ka, ikaw naman ang tatanungin para klaruhin ba't ka kumukontra. Tapos paliwanag mo kanina, Isaiah 45:12. Wala namang sinasabi doon na hindi siya existing noong panahon na yun eh. Di ba? Walang sinasabi sa Isaiah 45:12 na hindi siya existing sa panahon na yun. Bagkos, napapaliwanag yun ng 1:3. Ang lumikha talaga ang Diyos, pero sa pamamagitan ni Kristo. Wala naman, di naman nagkakontra yun eh. Ano ba naman to? Balikan natin yung yung yes, yung 1:1 hanggang 3. Kasi wala yan sa Greek. Wala yan sa Greek. Ba't kayong mga INC gumagamit kayo ng mga paraphrase Bible? Nasa mga pasugo ninyo, may nakalagay dyan, Contemporary English Version, The Living Bible. Ba't kayo gumamit okay lang? Pag kami, sasabihin nyo, wala yan sa Greek. Yun talaga, be honest naman. Pag kayo gumamit, okay lang. Halimbawa, Lamsa Translation. Yung Lamsa Translation, nasa Greek ba yung Yung gawa beti-betison na Kristo? Theos nakalagay doon sa Greek eh. Theos nakalagay doon, hindi naman Kristos eh.
Pero ginagamit nila yung kay ano kay George Lamsa. Talaga ito pakunwari po wala yan sa Greek, wala yan sa Greek. Kayo gumagamit kayo ng ano ng paraphrase Bible pag kami gumamit sasabihin mo wala yan sa Greek. Ano paikutin mo kami, hindi pwede yung ganyan. Ito ayun oh. Yung ano yung Isaiah 45:2 yung ano 1:1. At yung balikan yung 1:1 ano? Sabi dito ganito. Wait lang. Sabi sa 1:1 ganito. Yan. Before anything else existed, there was Christ with God. Before anything else existed, there was Christ with God. Yung Christ diyan, yung ano, yung verbo. Nang pasimula siyang verbo. Ano yung pasimula? Ano yung pasimula doon? Tanungin yung mga Bible scholar, ano yung pasimula doon? Creation yun eh. Nang pasimula siyang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. And Christ with God. He has always been alive and is himself God. He created everything. There is nothing exists that he didn't make. Bakit? Sa Tagalog, ano mo sa Tagalog 'yan? Nilikha ang lahat ng bagay. Sinong lumika? Yung Diyos. Tama yung Isaiah 45:12, ako ang lumika, sabi ng Panginoon Diyos. Ako ang lumika. Paano siya lumika? Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Magagamit ba siya kung wala siya nun? Pwede ka bang magmartilyo kung walang martilyo? Yan nga nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sa ang dating Biblia, ano nakalagay dyan? Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Sinong gumawa? Yung Ama. Tama yung 45:12. Yung Ama ang lumikha. Pero sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sasabihin niya hindi existing. Oy. Pinagbigyan na nga kita na wala kang mukha. Magdo-dominate ka pa sa programa na para ikaw magkokontrol? Ano to? Palituhan effect? Hindi pwede yung palituhan. Yes, Brother Romel. Sino yun? Leymar? Ako yun. Brother Leymar? Tanong po ba ano ba topic, bro? Ang topic, Christology. Pero napunta kay Jeremias, napunta sa kung sino-sinong wala namang kinalaman kay Kristo. Okay. Hindi naman connected sa ano. Yun na nga, connecting the dot. Yung Roma 8:29, tapos Efeso 1:4, hindi naman yung kay Kristo. Yung topic na pinag-usapan, Christology. Doon pa lang, Bajando, doon pa lang sa tanong ko kanina, halata naman na hindi niya alam ang Christology. Kaya tanong ko sa kanya, saan niya mababasa ang Christology sa Bible? Wala nang word na Christology sa Bible. Theological man yan. Kaya yung tanong ko sa kanya kanina, theological. Kasi bakit? Akala ko alam niya what is Christology. Hindi nga niya alam eh. Kaya hindi na lang ako nagtanong. Walang alam talaga yon. Nagmamarunong lang yon. Nagdodumina lang yun sa programa. Yun. Nagdo-dominate lang sa programa. Hindi pwede yung ganun. Tapos ako yung host, ako nagtanong, kontrolin mo ko. Huwag mo kung munang tanongin, hindi pa ko maabot ng 1 minuto. May sinabi ba ako na ruling natin na kailangan ng sagot lahat 1 minuto? Wala akong sinabing ganun eh. Ang punto por punto, kung ang tanong yes or no, sagutin mo ng yes, pero paliwanag mo diretsahan ang reason kung bakit yes or bakit no, na hindi na kailangan paabutin pa ng 1 minute. Ba't kailangan paabutin ng, wala namang ganung ruling na kailangan maabot ng 1 minute. Punto por punto to, hindi to ano. Yang daming paligoy-ligoy, daming tanong kanina. Kinontra niyo yung sinasabi sa 1:17:5. Sinabi ni Kristo, kaluwalat yung tinanggap ko. Pag sinabi tinanggap ko, andun siya. Yun ang sinasabi ng ni Albert Barnes, nandoon siya. Ating balikan ang sinabi ni Albert Barnes. Yung sinabi ni Albert Barnes, ano yung sinabi before the world was?
Ano yon? There could not be a more distinct and clear declaration of the pre-existence of Christ than this. It means before the creation of the world, before there was any world, of course, the speaker here must have existed then. And this is equivalent to saying that he existed from eternity. Sabihin naman niya na sinabi daw ni Albert Barnes na mali. Sinong Bible scholars nagsabing mali ang 17.5? Sabi niya si Barnes. Sinong Barnes? Albert Barnes? Basta nakalimutan ko, basta si Barnes. Alam ko. Dahil ginagamit yan ng mga ministro sa kanilang programa. Si Albert Barnes. Sabi ni Albert Barnes, hindi. Kabalitan lang sa stand niya eh. So, wala talaga. Nagmamaniobra lang. Pinaiikot lang ako. Ako naman, nakinig naman ako. Okay lang yun. Dahil at least napagkikinig ko is na kita natin yung kanyang kamalian. Elijah, next time bumalik ka rito, wag mo kaming kontrolin. Pwede kang magtanong, sasagot kami. Pag kumontra ka, tanungin ka namin bakit ka kumontra, sagutin mo 'yon. Pero hindi kailangan na paabutin mo ng 1 minuto. Kung magagawa mo naman ng 30 seconds, 30 seconds, 40 seconds, 50 seconds, wag kailangan ba 1 minuto? No? Tsaka yung ruling, tama, yung si Brother Windel. Ruling talaga, official rule talaga ng punto por punto. Kaso nga napagbibigyan ko yung iba dahil takot talaga pumasok. Takot talaga pumasok pag nakalabas yung muka. Pero yan nga bisan, kinaawaan ko na lang dahil pinagbibigyan ko na lang. Kaso mukha yatang ginagamit yung pagkawang anong tawag doon, anong termino doon, yung ang Tagalog ng Brother Romel, yung parang pinagbigyan ko na nga lang dahil para naman sa side niya na makapagpahayag siya, pinagbigyan ko na nga lang, abusuhin pa tayo, hindi ako papayag doon, no? Totoo, rolling namin yan noon pa. 2019 pa, rolling na namin yan. Na pag hindi naglabas ng muka, kick out. Pero minsan kasi ako yung awa ko no? Napagbibigyan ko dahil wala kasi talaga ng talakayan kapag hindi nakalabas yung muka. Bilib ako doon sa mga naglalabas ng muka gaya ng dating daan na sino yun? Sino yung dating daan nakalabas ng muka? Sino nga yung Brother Ray? Nakalimutan ko. Babi, hindi naglalabas si Babi ay. Hindi, yung isa yung nakasalamin. Oo, si pangalan nun? Kalimutan ko rin. Nakalimutan ko, yun Bilib ako sa mga ganon. Eto, hindi pinagbigyan ko lang ako, papaikutin sa pala. Di pwede yung ganon. Larry Babo. No? Sa programa natin, banggitin ba naman sa ating programa yung term duwag? Si Larry Silva yun, bro. Larry Silva pala, Larry Silva, oo. Sa ating programa, babagitin yung term na duwag. Hindi ko nga binabanggit sa mga kalaban No? Larry Silva. Hindi ko ginagamit sa kalaban yung term na duwag. Dahil hindi magandang pakinggan. Sa ating programa, babagitin. Pag-echo. Sino yun? Si wait lang si Jocelyn Remigio. Ate Jocelyn, meron akong sasabihin, Ate Jocelyn? Ate Jocelyn, meron akong sasabihin? Wala naman. Wala namang Bro, sasabihin. meron. Okay, Elijah, next time na lang, dahil alas 10 na, pagbalik mo, wag mo kaming kontrolin, ha? Dahil pinagbigyan na kita ng walang mukha, wag mo kaming kontrolin. Na parang ikaw yung may hawak ng role ng programa namin, ha? Host, ganito na lang, host. Total, kontrolado din yung mic ko. Hinahamon na lang kita sa isang diskusyon, Christology ang paksa. Ako yung hinahamon ng Christology. Anong klaseng Christology? Patunayan mo kung tunay na Diyos ang Kristo ng Biblia, ng anak ng Diyos at tinutukoy ng Biblia. Tutol ako.
patutunayan mo, hindi tunay na Diyos ang Kristo sapagkat siya taong may kinikilalang isang Diyos. Wala naman kami tutol na tao siya. Na tao Bro, siya na may kinikilalang iisang Diyos? Hindi kayo tutol? Wala kami tutol doon. O kung isa lang ang Diyos ni Kristo, eh bakit sasabihin ninyo may Trinity? Ayun, hindi pa nakakaunawa ng Trinity ito. Kaya pala. Bro, alam mo ba ang turo ng Katoliko tungkol sa sa Christology? Alam mo ang turo ng Katoliko? I-set aside na lang natin yung paliwanag mo sa debate mo. Hindi. Alam mo ba ang turo ng Patunayan Katoliko? mo na lang tunay na Diyos si Kristo, tutol ako. Tutol ka. Tutol ako. Invalido yung pagbasa ng tao si Kristo. Ay, basta ang tutol Wag ako, mo tutulan hindi na tunay na wag mo tutulan na sasabihin mo na siya ay tao. Ako ang kakasa sa kanya, Bro Jando. Ikaw kakasa? pumasok ka sa Revealer. Oo. Sige. Sa Revealer. Mag-schedule tayo ng talakayan sa Bro Jando, DevCon. Yung kakasta na yan, pumasok sa TikTok Live. Sa DevCon tayo, bro. Ang mamamagitan Bias ang tao doon. ay mas lalong hindi kami sa inyo. Kaya nga kami nagpaano ng DevCon eh. Mag-live kayo ng gusto ninyo, basta TikTok Live tayo. Ano yan, sasayaw ka doon? Kung gusto ninyo, magdala kayo ng moderator ninyo. Ano tayo, bro? Pili tayo Russia TV or Bring It On or DevCon. Bias na yan. Oh, bias. Bakit sa inyo? Hindi? Alam mo, hindi ko napanood yung laban ni ano pangalan nito? Yung SDA na si Fernando Camacho at saka nung paring niya na si Gitgano. Yung ginagawa ng moderator, isang Katolik. Bro Jando, wag na panuan niya ba? Makita na. Ano ba rin dyan, Ray? Walang kabuluhan. Kayo. Hinihintay ko kayo. Ito na lang, bro. Ito, bro. Dito ka ba? Pumasok ka dito, magpakita ka ng mukha. Bro. Bias nga dito. Brad Jando. Yes, Brother Wendell. 30 minutes nagsasalita siya. Patayin mo na yan. I-off muna siya. Oh. Tapos na po. Bro Wendell, bias daw tayo dahil, yun nga, pero yung pinaka-bias sa lahat ay yung hindi nagpapakita ng muka. Correct. Yes, kaya nga kung gusto siya makipagdebate, pakita ng mukha. Kaya kang Buwende. Di tayo doon sa TikTok dahil hindi tayo sumayaw-sayaw kasi. So-convert pa sa mga dancer yung programa. Wala. Baka Anong akala niya sa atin, mga dancers? Bro Wendell, may pangbato tayo sa TikTok, si Brother Tata, kanta lang. Oo nga. At saka, baka inisip niya takot tayo marap sa kanya. Walang takot sa'yo. Kahit ako, kaya kitang harapin. Magpakita ka ng mukha. Manunuan tayo. Christological issue. Ano na lang kaya bro, magdala siya ng sarili niya moderator tapos dito yung live. Kung ganun, bro, Brother John Ray, dapat yung debate gaganapin hindi sa kanila, hindi sa atin. Bilhin sa atin. Oo, okay lang. Basta magpakita siya ng mukha, Bro Janto. Walang problema kahit saan. Yes, Brother Alvin. Go ahead, Brother Alvin. Oo, si GC Panganiban yun. Si? Hindi talaga nagpapakita ng mukha yun, IHC yun. GC Panganiban. Oo, pangalan. Pero hindi Ah, nagpapakita talaga ng mukha yun kahit kailan. Elijah Kapugian yun. Natatakot siya sa IHC. ayun na nga. So, hindi pwede na sa kanilang platform, hindi rin sa atin. Kaya dapat may mamagitan. At ang kadalasan tagapamagitan diyan, ang alam ko, Bring It On. Brad Jando, DevCon. Brad Jando, Yes. di ba yung attorney ni Satanas, moderator yon? Oh, moderator 'yon ng DevCon. Oo, iyon na lang. Gusto siya, hindi Katoliko, hindi ANC, yon, yung attorney ni Satanas. Oh, pwede natin siya utunin sa Satanas. Ano, Elijah? Okay sa'yo, Elijah? Eto, deal. Deal tayo. Oh, si ano? Magla-live. Makinig.
Puputulin yun. Kaya sinasabi kong bias kayo. Sige na. Wag- Okay wag na. mag-mute. Oh, Pagsabihan mo yung yung naka-headset yung kanina na asyar niya yata. Hindi ko Oh, naman bakit? kayo minumura mga kaibigan. Huwag Oh. lang i-mute. Oh, wag mong sabi na bias kami kasi unang-una ikaw yung bias kapatid eh. Kung hindi ka bias, magpakita ka Bias? ng mukha mo. Dahil ang tagal ninyo magsalita sa akin, minuto lang. Tapos mute. Bias yun. Sabihin mong patas yun. Patas ba yun? Hindi patas yung kaibigan. Bias yun. Yan. Ito yung ugali ng INC ni Manalo sa isang talakayan. Kung hindi nila nakokontrol ang sitwasyon, sasabihin nila bias. Yun. Kung hindi nila kayang kontrolin ang sitwasyon, hindi nila naisa sa katuparan ng kanilang plano para i-dominate ang naturang programa, sabihin nila bias. Ganyan ang INC ni Manalo. Oh, balik ako dun sa host muna. Bro, Mamaya ka una, makipagtalo. una bro. Ikaw ang Nag-mute. pumasok dito. Kaya walang bias yan. Balik Ikaw ang una. pumasok dito. O sige na, kung anong isipin ninyo, balik ako sa host. Nag- Kasi yan naman ang hinahamon ko. Nag-mute kami dito bro kapag nagkakasabayan na. Kasi pangit pakinggan sa nagsasalita live. pa ako? Nakakasabayan kanina Nagsasabayan eh. ako? Ay, ito, nakakasabayan na naman tayo. Yan o. Nasalita ako, bilang kasalita dyan o. So, yun na lang bro. Ang gawin ng tagapamagitan, hindi galing sa inyo, hindi galing sa amin. Kuha tayo ng ibang ng ibang moderator from DevCon. Sila yung magmo-moderate. Tapos live yan mapapanood sa page ninyo at sa page namin. Collaboration. No, John Ray ang haharap sa side namin, tapos sa inyo ay INC ikaw. Patutunayan ni John Ray na si Kristo ay tunay na Diyos? Yan ba bro, Elijah, na patunayan ni John Ray na si Kristo ay tunay na Diyos? Nambit na naman ako. Pag nagsalita pala kayo, kailangan silent kagad ako. Yun na nga bro, yun na nga, para hindi makasama pakinggan sa live. Huwag ka kasi muna sumapaw habang nagsasalita pa ako. Ayaw mo rin daw magsalita ako pagka nagsasalita ka. Di ba? Di bro, yung Pag style mo kasi, nagsasalita ako, alam mo bro, alam mo, ang Tignan mo, style mo kasi, nagpapaliwanag pa ako, sumapaw na naman, oh. dapat ka kasi kabastusan yung ginagawa mo, binabastos mo yung programa namin. Bro, huwag ka magalit. Relax ka na. Sabi ko Uy, dun hindi ako sa pwede. host. Hindi ako galit. Dito ako sa... Hindi ako Makisuyo ka, host. Hindi ako galit. Galit na Kasi Wait lang, hindi Brother ka John Ray. Ano? Brother John Ray, wait lang. Hindi ka Excited ka yan. Mainit na yan. hindi ka kasi nagpapakontrol sa bunganga mo. Brother John Ray. Oo. Wait lang. Timing muna, Brother John Ray. Hindi mo dyan, hindi pwede yung ganun. Anda, mula na pumasok siya, puro negative ang pinagsasabi niya sa atin. Yes, patutsada yun, Parang patutsada. Pinapahiya mo kami sa mga nanonood eh. Hindi ganun. Yun na nga. So kung meron mang debate, dapat may preliminary na hindi naka-live, Rajando. Dahil Yes. pangit talaga pakinggan, lalo na yung may mga iba't ibang reaksyon sa mga nakikinig. Yan na nga. Brother John Ray, wait lang ha. Tinatanong kita kanina, Brother Elijah, okay na ba yun sa'yo yung ang magitan ng DevCon, mag-live ka sa page mo, mag-live rin kami sa page namin. Huwag mo nang dagdagan pa na kung ano-anong patutsada na pampainit sa eksena. Gaya na nga, bias kayo, yung mga ganon. Diretsahan tayo. Okay ba sa'yo yun? Nasa gaganapin na talakayan, mag-schedule kayong dalawa ni Brother John rin yan, na patutunayan niya na, ano yun ang gusto mo? Patunayan niya na ang Kristo ay tunay na Diyos. Tututulan mo yon na ang Kristo ay tunay na Diyos. Yun ba, DevCon ang mamagitan, Brother Elijah? Tingnan mo, ako yung hindi sumapaw. Ako yung binyot. Dapat yung galit kanina minyon, moderator. Huwag ka na magpatutsada, bro. Sagutin mo lang ang tanong ko, bro. Okay ba sa'yo yun, DevCon mamagitan? Huwag ka na kasi magpatutsada eh. May mabilis silang mag-mute pag nagpatutsada ka eh. Huwag ka na magpatutsada, diretso na lang. Sagot mo na lang, okay ba sa'yo, DevCon mamagitan? Mag-collaborate tayo, live sa inyo, live din sa amin.
Devcon na magitan, mag-schedule kayo ni Brother Junre, ano ang topic na tatalakayin. Huwag nang dahil patutsada na, ano kayo, ganito kayo, ganito kayo. Huwag na bro, talaga i-mute ka nila bro. Huwag kang, para hindi ka nila ma-mute dahil maraming co-host dito eh. Yung mga co-host, pag hindi nagustuhan yung response mo sa tanong ko, automatic niya mag-mute. Kaya para, hindi ka ma-mute, huwag ka na lang magpatutsada. Sagot ka lang ng diretso. Okay na ba sa'yo yun? At anong paksa talaga ang tatalakayin ni Brother Junior? Affirmative. Brother, ano ko tuloy? Full screen ko tuloy. Elijah? Kausapin mo yung mga Kausapin mo yung mga moderator dyan o kung admin dyan. Sige, brother, Mute ng mute. Pangit yan. Kaya kayo natatawag na bias. Kausapin mo, bro. Bro, Kakausapin ko bro, na lang. Hindi bro, na siya. Kasi galit. Tama na. Tama na. O, balik tayo sa paksa. Oh, Total, may TikTok anong paksang account ang tatalakayin? Devcon. Total, may TikTok account ang Devcon. Anong TikTok account? Doon tayo sa Wag yung Bakit TikTok. ayaw nyo? Wala kaming TikTok. Hindi kami kailanman nagla-live sa TikTok. Hindi kayo ang magla-live. Magla-live kami, hindi pwede hindi kami mag-live. Hindi. Hindi pwede hindi kami Hindi mag-live. ko sinasabing hindi kayo magla-live. Ang sabi ko, hindi kayo magla-live sa TikTok. Kung gusto niyo mag-live sa Facebook, go ahead. May OBS kayo, may PC kayo. Oh, yun na Pwede nga. niyo gawin yun. So, Ang sinasabi ko sa iyo, merong TikTok account ang Devcon, TikTok account ang magagamit dahil nandun ang followers namin. Oh, clear naman sa iyo yan, siguro. O ngayon, paano kayo mapasok kung sa TikTok? sasabihin, paano papasok? Hindi mag-join kayo dun sa live ng Devcon kasi meron silang TikTok account. Ano yun? Para sa Ang social media platform din kasi yan eh. May mga moderator din doon. Zoom? INC, hindi Catholic. Zoom May ba mga bro? leader Zoom? din doon na Catholic. Zoom ba bro? Zoom? Zoom ba papasokan namin doon? Pangit ang Zoom. Maraming bias sa Eh Zoom. kung hindi pwede yung Zoom, Zoom lang ang ginagamit namin. Bakit di kayo makagawa ng TikTok? Ayun, sabi ko na nga ba, TikTok talaga nasa isip nito. Di ba yung TikTok? Di ba yung TikTok? Ano lang yun? 1 minute lang yun. Sigurado nga dyan sa naghahamon sa akin. Bro, Ikaw man ang naghamon. Ikaw ang naghamon. Siya kapag hindi ako mag-on cam. ikaw yung naghamon, Brother ikaw ang Elijah. naghamon. Ikaw ang naghamon mong baliktarin. O ako ang naghahamon. Yung Oh. nagre-respond. Pero wag sa TikTok dahil wala kami sa TikTok. Wala kaming TikTok account at hindi kami nagla-live sa TikTok. Pag kami nakipagtalakayan, Hindi kayo papasok magla-live, kami via Zoom. Via Zoom. Ngayon, Ganito. kung hindi ganito, bro. pwede sa Zoom dahil sa TikTok, ay walang mangyayaring talakayan. Ganun lang kasimple. At saka di ba, Bro Jando, yung TikTok, Bro Jando, ano yan? Tago 1 minute lang yan. Ewan ko sa kanila. Oh, brother, Elijah? Ano? Ayun. Ano naman si Elijah? Ang TikTok account, pinaalam ko sa inyo, hindi lang 1 minuto yan. Inaabot yan ng ilang oras, kahit 24 hours ka pa mag-live dyan. Pwede ka rin mag-play screen dyan. Yun na nga. Hindi ka iba yan. Sa Facebook, sa YouTube, hindi ka iba. Social media platform din yan. Yun na nga bro, kaso nga lang, ang aming programas punto por punto is via Zoom. Ngayon kung TikTok, hindi kayo makakapasok ngayon dyan. Eh wala kaming live sa TikTok at wala kaming programa sa TikTok. Kaya At saka kung, Bro Jando, yes. kung hindi niya talaga, kung ayaw niya talaga, hindi walang mangyayaring talakayan. Kung ayaw mo sa Zoom, walang talakayang mangyayari. Wag Siya naghamon bro dyan to. wag sa wag sa TikTok dahil wala kaming TikTok account. Ang Mute sa ka amin ng Zoom. Mute, ano? Sino ba yung mute ng mute na yan? Sige na bro. Go ahead na. O wala mo na magano ha. Basta yan na kasi dito kapag nagpatutsada, automatic talaga mute yan. Hindi ako nagmi-mute ha. Sige bro, Elijah. Sino yun? Basta, paano yun si Elijah muna? Si Elijah? Sige, Elijah, go ahead. Wala nang patutsada dun eh. Sige bro. Mag-usap tayo dyan bro. Huwag sa Ang TikTok sinasabi, dahil wala kaming account sa TikTok. Sa Hindi YouTube naman- yung hindi naman- namin. Ito na lang bro.
Kaya gusto ko pala sa Magsalita lang muna, TikTok, bro. Kanina pa kayo eh. doon na ba, para gusto mo sa TikTok kasi ganito na lang. Sa DevCon tayo via Zoom, tapos yung ano, pwede kayong gumawa ng paraan para ma-live siya sa TikTok. Pero wag mo kaming pilitin na kami ang pumasok sa TikTok. Dahil wala kaming TikTok account at hindi kami kailanman nagla-live sa TikTok. Ano na lang ba, Elijah? Mag-ano tayo ng ano ng paksa? Anong paksa ang gusto mong talakayin? Patunayan na si Kristo ay tunay na Diyos? Magsalita lang ako. Ipapaliwanag ko lang ang about sa TikTok account. Ang TikTok account hindi pwedeng mag-live ng parang OBS type. Kukunin mo yung live doon sa Zoom meeting, hindi ganon. Pero, ang OBS na gamit ninyo, pwede yung pumick up mula sa TikTok account. Bakit ko pinupush yun? Kasi nandun ang 18,000 followers ko. Ang sinasabi ko lang dito, walang pinagkaiba yon sapagkat pwede ka mag-play screen doon. Pwede ka rin magsalita doon. Pwede mo ma-pick up ang live doon, ma-live sa Facebook account ninyo. Hindi kayo ang magla-live sa TikTok. Hindi rin ako. Kundi ibang relihiyon. Ay moderator din. Kaya nga sabi ko walang pinagkaiba yon. Ngayon, kung sino man ang gusto sa ganong paksa, itutuloy natin yan. Total may TikTok account ang DevCon. Kung gusto ninyo na ituloy yun, ay napakaganda. Huwag ninyong ipupush out ang TikTok account kasi hindi siya pwedeng pumick up ng ila-live via Zoom meeting. Hindi allowed. Pero yung OBS ninyo, allowed na kumuha ng live para mai-live sa Facebook account ninyo or YouTube account ninyo. Napakalinaw na, hindi naman kaya magla-live eh. Maria Jun Ray, Okay, bro. ano, kakagat ka ba sa TikTok? Ano ba ang format ng TikTok? Di ba? Tigo 1 minute lang yun? Hindi. Hindi bro, Minsan, yung live Nagla-live nila, na kami dyan ng 7 hours eh. yung live nila, hindi ano yun, walang limit yung live nila, basta na, umabot ka na ng So, parang 1,000 followers. Gagamitin lang yung Facebook, gagamitin lang yung... Ang habol lang namin doon, nandun kasi ang 18,600 na followers namin. Yun lang ang habol namin doon. Sa TikTok kasi hindi makaka-pick up ng live via Zoom meeting. Pero sa inyo, yung computer ninyo, pwedeng dumirect na doon mismo sa TikTok para i-live ninyo sa Facebook account or YouTube account ninyo. Ano ba Dyan, Jun Ray? wala akong problema, bro. Kung ano ba, pwede ba yan ng ganyan? O ikaw? Kakagat ka? Wala problema sa akin. Harap lang naman ako sa kanya. Sige. Ang problema Ito ngayon. yung live natin. Okay na. O, okay ka na, okay ka na. Aral sa aral lang ha, walang mukha. Kailangan magpakita, baka may mag-rules ng ganyan. Tapos, Okay ka na. wag na ituloy. Ay, hindi. Kaya nga kita. Kaya nga ako kumasa kasi ang isa sa gusto ko makita yung mukha. Aral sa aral lang kaibigan. Hindi mo pa sa mukha. Ayoko. Aral sa aral. Ayoko. Kung ayaw mo, Kasi hanap nga ako ng iba. Si Dino Diaz kaya nga hindi na ako nakipagtalakaya kay Dino Diaz kasi hindi rin nagpapakita ng mukha. Granted na bro. Ayaw mo? Okay. Sure, merong Okay, iba. no problem, Baka may no iba problem. dyan. Baka may iba Wala dyan. na mangyayari dito. Ayaw talaga Wala. maglabas. Ayaw Wala. talaga eh. Sige, thank you na lang po Elijah dahil ayaw mo talaga maglabas. Pati magagawa dyan. No? Sa amin, unfair sa amin dahil sa amin, nakalabas yung mukha namin, napapanood ng marami, Hindi man ako kagwapuhan, pero Payag na nga, Bajando. at least, Payag na nga ako doon sa TikTok gawin eh. Wala pa rin mukha. Ay, wag na lang. yun na nga. Yung maglabas kasi ng mukha, ano yan eh? Tanda yan ng sincerity at honesty ng isang namamahayag. Walang mamamahayag na magtatago ng mukha. Ito na mo si dati, si Mark Logan. Dahil sa ginagawa niyang news, ang dami nag-request, ano kaya mukha ni Mark Logan? Hindi lumabas si Mark Logan. Ayun, nakita niya yung mukha ni Mark Logan sa Marami nang hindi nakinig. Oo. Ito natin magagawa dyan dahil ayaw niya talaga maglabas ng mukha. Ito ha. Minsan, pinagbibigyan ko na hindi nakalabas ang mukha kahit na yun ay sa role namin dahil ang minsan kasi ang kadalasan kasing ginagamit nila takot silang makitalakayan na labas ang mukha dahil baka balingan ng kanilang mga
leader, ng kanilang mga pastor, gaya ng dating daan. Pero si Larry Silva, hanga ako kay Larry Silva, nakalabas talaga ang mukha ni Larry Silva. Ibig sabihin, At saka maganda. talagang sincero siya na makipagtalakayan si Larry Oo, Silva. Bro, Oh, yung sa talakayan ko kay sino yun, yung INC na si no fear? Nofer. Kaya ako pumayag doon na wala siyang mukha kasi iba yung iba yung ano niya. Iba yung pakisuyo ni Nofer sa akin. Gusto ni Nofer makita ang katotohanan. Kaya sabi niya sa akin, bro, handa kong talikuran ang aking pananampalataya pag nakita ko ang katotohanan na inyong pinapangaral. Kaya kahit wala yung mukha, grinab ko ang opportunity kasi gusto ko siyang mapaliwanagan. Nakadalawang kami noon, nakadalawa. Hindi na nasundan kasi siya na may na-receive akong mga message na parang hindi rin maganda, na parang inaano lang pala ni parang ang gusto lang pala noon parang lang bro dyan, diba? Parang binibilog lang ulo ko. Ang gusto lang pala noon makipagtalakayan talaga. O kaya hindi ko na rin siya ni-response. Hindi na ako nag-response. Kasi nakita ko na yung palang pagkasabi niya na gusto niyang makita ang liwanag, parang itchos lang. Gusto lang talaga makipagtalakayan. So dahil nakita ko yung kabuuan ng kaniyang hindi ko na siya ni-replyan, hindi ko na siya inano uli kasi lang pala, hindi pala totoo yung sinabi niya na lilipat siya pag nakita niyang katotohanan. Pero ayaw ko talaga makipagtalakayan sa walang mukha, kaya kasi Dino Diaz hindi na ako nakipag sa kanya kasi nga gusto ni Dino Diaz pag-usapan namin Bible alone. Sabi ko okay lang basta mukhaan na, ayaw pa rin niya. Kaya hindi na ako marap. Ngayon. So, ang honesty at dishonesty, nandyan talaga, no? Hindi talaga mawala sa kanila yung dishonesty dahil ako talaga malabas ng mukha eh. Paano tayo malalaman ng sincerity ng ng isang pangangaral, kung ganun. At pumayag na sana si John Ray. TikTok, pumayag na sana. Dahil sa demand niya na TikTok, dahil may TikTok account ng DevCon, pumayag na ang side ni John Ray. Pero yung side niya ayaw pa rin. Kaya, kung meron talagang bias dito, hindi tayo yun eh. Yes. Yes. Oh. Kung meron talagang bias dito, hindi tayo yun eh. Siya yun. Dahil nag-okay na. Si John Ray, nag-okay na. Kumasa na. Sige, TikTok na lang tayo. Kumasa na. Nag-okay na ang side namin. Siya, ayaw pa rin maglabas ng mukha. Wala talaga. Walang mangyayari doon. No? Sana, may mga pagkakataon na pinagbibigyan ko talaga na walang mukha. Pero sana, matuto naman kayong rumispeto sa pagkakataon na binigay ko sa inyo. Hindi yung aabusuhin nyo kami na mama ni Obra yung programa. Hindi pwede yung ganun. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo. Dahil last Jays na. Banchingko. Okay, ano na tayo? Mag-ending na tayo ngayong gabi. So, dito tayo sa pasasalamat na. Okay, pasasalamat na, brother, Aljan, ikaw mauna. Yes, Brother Janlo. So, thank you so much sa lahat ng nakagising pa hanggang ngayon. Lagi na subaybay. Meron pa ako 19 viewers. Thank you so much. At kanina, so thank you so much kahit parang walang tayong nakuhang, kung wala tayong nakuha doon sa katalakayan, at least napagbigyan. So ayan po, thank you so much sa 934 subscribers. Thank you so much po. Back to you, Brother Janlo. Wala akong nakuha doon. Ako kasi, tinutunugan ko lang eh. Based sa observation ko, nangyayari yung sinasabi ni James White doon sa debate nila ni Jose Ventilacion. Sabi ni James White, huwag mong sabihin na sinabi niya sa talatang ito kasi may sinabi siya doon sa talatang ganon. Huwag mong ipag-connect yan, magkaiba ng sitwasyon yan. Napagalitan ni James White si Jose Ventilacion dahil doon sa kinokonek yung mga bersikulo, hindi na ICGCs nga, hindi exegesis. Accommodated sense, no? Hindi yun ang context, pero pinipilit na yun ang context. Akalain mo, matulad sa kanyang anak.
Ang kanyang unawa doon, 1.75. At saka Brother John Lo, kung napapansin mo kanina, tungkol na scholar, nagtumalon, pumunta sa Jeremias, tumalon, sa Isaiah, tumalon. Kaya wala tayong makukuha talaga doon. Wala yung makukuha doon, talon ng talon eh. Puro na lang siya ano eh. And ako kaya nakikinig ako, baka sakali makatotohanan siya, pero hindi eh. Pinaiikot lang tayo, no? Pinaiikot lang tayo niya, kaya sabi ko, wag na lang, nag-ano ka lang. Ayun. So, yun na nga. Brother John Lo, may message pala para sa'yo dito. Yes, ano? Sabi sa'yo, sana masunod yung ruling mula ng 2019 ng punto per punto. Yun. Yun na nga. Dahil nag-request na yung mga tao na kailangan ako mag-stricto sa ruling, di asahan ninyo na wala na mangyaring talakayan dahil takot talaga sila maglabas ng mukha. Yun, no? Bibigyan ko lang talaga takot sila may pagtalakayan na labas ng mukha. No? So, yun na lang. Okay? So, para hindi na magdamdam yung ating mga viewers na hindi sila pinapakinggan, sige, simula bukas. Pag may magipagtalakayan, labas ang mukha. No? Okay, yun na nga. Yun na lang. At saka, Bro Jando, Yes. bro, magpahayag lang ako, bro, no? Kasi, minsan mga kapatid, no, wag kayong masyado bang affected pag kami tumaas yung boses namin. Wag nyo kaming tirahin kasi magkasama tayo tapos tirahin nyo kami. Kaya naman tumaas yung boses namin kasi kita naman yung kabastusan nila eh. No, wag naman na dahil lang tumaas din ang boses ko. Ang dami kasing negative na natanggap ko babad dyan doon na sinabihan pa ako, hindi na ako karapat-dapat dito kasi hindi ako marunong magpuntol. Aba, hindi ka rin karapat-dapat manood ng punto per punto kung hindi kaya ng ano mo. No, yung mga ganito. Sige na. Yan lang sana, Bro Jando ba, na wag tayong perfecto kasi hindi tayo perfecto. Normal na may mga panahon talaga na kinakailangan mong gamitan ng sa bagay, Bro Jando, ng hindi naman dahas. Kailangan mo lang to emphasize your point, to emphasize something kasi halata na pinapahiyaan na ang programa ng tao na yon. Hindi pwedeng puro ka pa rin Hindi naman ang tagumpay para John Ray, di ba? hindi na tagumpay. Kaya yun ang point ko na kinakailangan ko siyang barahin kasi grabe na yung pagpapahiyaan niya sa programa. Kaya minsan ako tumataas ako ng boses kasi kung yun pala ang view niyo mga kapatid, sumali pala yung si Panginoong Jesucristo nagwala sa templo. Yun na nga. Pinagsisira niya, pinagtutumba niya yung mga nanininda doon. Naninda lang naman yung mga tao doon. Mali ba si Panginoong Jesucristo dahil sa pagtatama na yon? Kung ganyan ang view niyo? Basta ganito na lang. Simula bukas, dahil yun na talaga ang demand ng ating viewers, labas mukha. Okay, so kailangan labas yung mukha, no? May ipagtalakayan ay dapat nasa Zoom. Yung sa messenger room, pag hindi naglabas ng mukha, hindi pa rin iaalaw. Okay? So, hanggang dito na lang. Brother Romel Palma, ikaw muna masalamat, bro. Yes, okay no. Maraming salamat po unang-una sa ating Panginoon dahil ginabayan niya po tayo sa ating programa. And maraming salamat po for all the supporters po na patuloy at walang sawang nagsusuporta po sa atin at patuloy po na nanalangin para sa atin. Maraming salamat din po sa mga sulpot na sekta na patuloy din nagsusubaybay sa atin at patuloy din na nanonood sa atin at ang iba sa kanila ay naging Katoliko na, no? At maraming salamat po na wala po kayong sawa sa pag-share no sa atin pong programa sa Worldwide Catholic Doctrinal Exposition at nagiging na-enjoy po tayong lahat kapag mayroong talakayang nagaganap. At mga kapatid, no, patuloy lang po na ipanalangin natin yung isa't isa. Kaya nga marami tayo ditong nakikita na kamalian. Marami tayong nakikita din ng mga aral. At yung mga kamalian at aral na yan, nawa po ay absorb natin at pag-aralan din natin. At nawa po ay may sa buhay din natin yung aral talaga ng ating simbahan.
malawak po kasi, napaka-wide yung aral natin mga kapatid. Kaya patuloy po tayo no, sa pagsasaliksik ng ating pananampalataya. Sana ay yun po, no, patuloy tayo na pagpalain ng ating Panginoon sa araw-araw po nating pamumuhay. God bless po sa ating lahat. Back to you, Brother Jando. Nawala yata sa trono. Hamdan. Okay. Okay, no? So, Brother Junre, ikaw, Oh, bro, yes, baka meron kang Brother gusto pasalamatan, bro. Yes, una-una ang Panginoon, no? Kahit na nahihirapan tayo dito na dipinsahan ang ating doktrina, ay tayo pang natutuligsa. Pero thankful pa rin tayo sa Diyos na kahit pa paano, andyan pa rin siya, no? Para pakalmahin tayo. At sa mga bashers, ay normal naman talaga sa isang vlogger na may bashers. Wala namang vlogger na walang bashers. So, ano lang, sana kayo, kontento kayo sa buhay nyo, no, na perfect kayo. Hindi kayo marunong magalit. Hindi kayo marunong sumagot sa mga tumutulig siya sa ano natin, kahit pinapahiya na, they're good for you, no? At yun lang, no? Salamat sa salamat sa mga comment niyo dahil nagbibigay din ng aral sa amin yun. Kahit na hindi tayo parehas ng view, salamat pa rin. God bless all. Borjando? Nawala si Brother Jando. Ayun na pala, nawala si Divine. Okay. Biglang nalaglag si Divine eh. Ayun, biglang umiyak. Shh, no, Divine, no, matumba na po ka, no. Okay, so closing prayer na po tayo ngayong gabi. No? Yoy, kaluoy na bata na, yay. Yoy na. O, lagi. Kawawa naman si Divine. Yay na. Sige na nga. Ayan, so napikon ba kayo doon sa nangyari sa talakayan natin sa laban sa isang member ng INC ni Manalo na ayon doon sa isa sa mga callers sa messenger room, siya daw ay si JC, JC Panganiban ba yun, Pangilinan. Basta yun. Yun na nga, minumute siya kasi nakikipagsabayan, no? Kung napikon kayo, di ako magtataka doon. Bakit? Pati si Elis Soriano napikon eh. Ito, panoorin natin ang pagkapikon ni Eliseo Soriano. Po, sabi niyo po, hindi beso-beso. Kung hindi po beso-beso, ano po ang banal na halik? Bakit? Naninindigan ka ba na yung banal na halik beso-beso? Ayan. So, yung tanong ng isang ministro ng INC ni Manalo rito, ano siya, categorical na kapag diretso mong sasagutin is pain siya, no, pain. Kaya sa pagkakataon ito, nararamdaman ni Soriano na kinokontrol siya. Mukhang kinokontrol yung programa. Tingnan nyo. Wala po ako sinasabi, Ginoong Soriano. Tinitiyak ko Ayun po lang. ang tinatanong ko po. Tinitindigan ko sa'yo. Ano, kinaklaro kasi yung tanong kasi niya may halong may halong plano, masamang plano. Kaya yung si Soriano nakapansin, kinlaro. Oh. Hindi po, kayo po. Nililiwanag ko sa'yo. Paranin mo ko. Sabi mo kasi, kung hindi beso-beso, ano ang banal na halik? O bakit naniniwala ka ba talagang beso-beso, banal na halik? Yan. Kaya tinanong yun kasi categorical ang question. So si Soriano, para makasiguro, kinategorical din siya. Sabi sa Ebanghelyo, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. So yung kanyang plano, ipitin si Soriano. Soriano naman, nakapansin ka agad,
binaliktad ang sitwasyon. Bakit? Naninigan ka ba talaga na ang beso-beso banal na halik? Pag sinabi niyang oo, de tuloy ang diskusyon. Pag sinabi niyang hindi, tuloy pa ang diskusyon. Sagutin niya lang kung oo o hindi. Kaso ayaw sumagot, nagmatigas, nagpatutsada, napikon si Soriano. Panoorin niyo. Kayo po ang may palatuntunan kay Soriano. Sinabi mo kasi, Ako magtatanong. Ano po tinututulan mo kasi yung paliwanag ko eh. Ang sabi mo, kung hindi beso-beso, Soriano, ako naman po hindi tayo magkakaintindihan niya pagka sasabayan mo ko. Kailangan po. Unang-una, programa ko ito. Huwag mo namang ipakita ang kabastusan ng iglesia ni Manalo. Sanay na kasi ako sa kabastusan ng iglesia ni Manalo. Yun, napikon si Soriano. Hindi nakapagtataka kung mapikon kayo doon sa kausap kong si Elijah. Oh. Nasa name kasi niya sa Zoom is Elijah eh. Pinagbigyan ko na nga siya na wala siyang mukha. Inabuso pa tayo. Kaya napikon si John Ray, napikon si napikon kayo, nanonood kayo dyan, napikon kayo. Kaya yun. At pati ako, kahit na sabihin na natin na napipikon na ako pero relax lang ako, control lang ako sa emotion ko. Pero ganun pa rin ang sitwasyon eh. Nakakalain nyo, umabot na isang oras yung video. Hindi na nga siya naglabas ng muka, umiiwas pa pag tinatanong. Oh. Umiiwas pa. Gumamit pa ng Barnes. Si Barnes daw. Alam ko naman na yung Barnes na ginagamit niya, na ginagamit din ni Jose Ventilacion, si Albert Barnes. Ngayon binasa yung sulat ni Albert Barnes, hindi na siya magko-confirm na si Albert Barnes ba yun? Napanood ko, ginamit ni Jose Ventilacion, Albert Barnes eh. Tapos sasabihin niya na hindi ko alam kung sinong Barnes yun. Nakumpirma kasi na nagsinungaling. No? Kaya kung napikon kayo doon, okay lang, naintindihan lang naman natin yon. At least, Charles Wick experience. Yan next time, pag may magipagtalakayan talaga sa amin, lalo na INC, o MCGI, labas naman ng muka. Hindi kayo naglabas ng muka, doon pa lang, duwag na. Labas ng muka, no? Talakayan tayo. Okay lang sana kung magtatanong lang. Magkikipagtalakayan eh. Magtatanong lang, okay lang, walang mukha. No? Pero sa itanong mo kay Father Dre, stricto, kahit na tanong lang, kailangan labas talaga mukha. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo at thank you po sa mga nanood. At hindi ako nakapag-upload masyado ngayong araw na ito dahil sa dami kong ginagawa. Okay, thank you po and bye-bye.